Dahil sa matinding lakas ng mga espada ni Zhu Minglang, unti-unting binalot ng takot ang mga cultivator, hindi na nila kayang salubungin ang kanyang bangis, isa sa kanila ang napasigaw na kailangan na lang nilang tumakbo at makalayo agad, ang iba naman ay nanginginig habang sinasabi na tila nabaliw na si Zhu Minglang at wala na sa katinoan. Sa sobrang sindak, nagsitakbuhan ang mga cultivator, wala ni isa man ang naglakas loob na lumapit pa, desperado silang makaligtas at iwanan ang laban na hindi na nila kayang ipagpatuloy. Matapos magsitakbuhan ng mga cultivator, huminga ng malalim si Zhu Minglang at unti-unting kumalma. Hawak ang nagliliyab niyang espada, inamin niya na medyo nanibago na siya sa paggamit ng espada dahil matagal na niyang iniwan ang pagsuswordsmanship, sa ngayon, hanggang ikapitong antas lamang ng kanyang pamamaraan ang kaya niyang gamitin, ngunit para sa kanya, sapat na yun upang durugin ang sinumang hahadlang. Nang makita ng isang hangal ang kakayahan ng ating bida, lalo silang binalot ng takot, isa sa kanila, na halatang hindi na alam ang gagawin, ang napasigaw na sobrang lakas ng swordsmanship ni Zhu Minglang at hindi nila kayang tapatan yun, agad niyang ipinahayag na aalis na siya at hindi nalalaban pa. Sumang-ayon din si Wen Mengru dahil malubha na ang natanggap nitong pinsala sa ating bida. Hindi lahat ng kalaban ay umatras, may ilan pa ring mga hangal na nanatili at patuloy na nakatingin kay Zhu Minglang. Matapang na nagdeklara si Wo Shangjun na ang sinumang wala sa antas ng monarch ay mas mabuting sumuko na at huwag nang magpumilit, samantala, isa namang mandirigmang naipit sa mga bato ang nagmamakaawa na tulungan siya ng kahit sinong may mabuting puso. Kasabay nito, may isang lalaki na hindi natakot at sinigawan ng iba na huwag umatras, sabi niya, ubos na raw ang enerhiya ni Zhu Minglang at ito na ang tamang oras para sabay-sabay nila itong tapusin. Agad niyang pinalabas ang kanyang dragon, ang Poisonous Bone Dragon, naglabas ito ng makamandag na usok at nakapanghihilakbot na presensya, sabay sigaw ng lalaki na magtulungan silang lahat para pabagsakin si Zhu Minglang. Sarkastiko naman sinabi ng ating bida na wala silang pag-asang talunin siya gamit lang ang mga walang silbi at mahihinang atake, para bang kinukutsa niya ang lahat ng sumubok lumaban sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang lumitaw ang isang babae na may mapanuksong ngiti. Sa unay binitiwan lamang niya ang malisyosong tawa na agad nagpahinto at nagbigay ng kaba sa ating bida. Pagdaka, nagsimulang kumilos ang mga mahiwagang papel na may gintong marka, lumitaw ang isang makapangyarihang teknik, ang libu-libong kilo charm, na nagbabalot at pumipigil sa kanya. At sa huli, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si He Ching Chen, isang charm cultivator, at may mapanghamong sabi na turuan nga raw siya ng ating bida. Kasunod nito, mabilis na gumalaw si He Ching Chen at pinakawalan ang kapangyarihan ng kanyang mga jutsu charm, hindi nakahanda ang ating bida at hindi niya namalayan na nadadala na siya sa patibong. Sa kanyang isipan, napagtanto niya ang pagkakamali, naging pabaya siya at tuluyang nahulog sa bitag ng kalaban. Matapos mahulog ang ating bida sa patibong ni He Ching Chen, biglang natawa ang isa pang kalaban, pinuri niya ang galaw ng dalaga at agad na iniutos sa kanyang Poisonous Bone Dragon na umatake. Nataranta ang ating bida at agad niyang naisip na nasa alanganin siyang sitwasyon, mula sa kalangitan, ibinuga ng dambuhalang dragon ang nakamamatay na lason, isang malakas at nakakapasong haligi ng kulay lila na samaga sa pababa. Dahil dito, nabahala naman si Nanling siya at Qin Yang sa kalagayan ng ating bida. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, matagumpay na nalabanan ng ating bida ang nakamamatay na pag-atake ng Poisonous Bone Dragon, sa gitna ng usok at abo, lumitaw siya na mas matatag pa kaysa dati. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kung yun lang ang kayang ibigay ng kalaban, wala itong laban sa kanya. Sa kanyang bagong anyo na balot ng apoy at makapangyarihang sandata, mariin niyang binitawan ang hamon, hindi siya kailanman masasaktan ng mga walang saysay na atake, kahit sa panaginip lang ng kanyang mga kalaban. Naging magaan naman ang pakiramdam ni Qin Yang nang makita niyang ligtas ang kanilang young master, sinabi niya na ayos lang ang kalagayan nito. Samantala, si Nanling siya ay naghayag din ng kanyang tiwala, hindi na raw siya dapat mag-alala, dahil alam niyang hindi basta-basta matatalo ang ating bida sa laban. Galit na sinabi ni Wo Shangjun, tingnan nga raw nila kung gaano katagal-tatagal ang ating bida dahil isa lang daw itong nakatayong target. Pagkatapos, hiningi niya kay He Ching Chen na bigyan ng Golden Armor Charm ang kanyang Golden Heaven Dragon. Agad namang sumang-ayon si He Ching Chen at ipinasa ang gintong talisman, nang maisuot ito, nagliwanag at lumakas ang Golden Heaven Dragon, kaagad na inutusan ni Wo Shangjun ang dragon na turuan ng mabigat na leksyon ang kanilang kalaban. Kaagad naman sumunod ang Golden Heaven Dragon,
kaya naghanda naman ito ng kanyang Thunder Blast. Ngunit hindi natinag ang ating bida, sa halip, ngumiti pa ito ng may kumpiyansa at nagsabi na hindi siya basta-basta mahuhuli ng ganoong klaseng 1,000 kilo na talisman. Sa isang iglap, umatake na ang Golden Heaven Dragon. Sa kabutihang palad, madali lamang itong naiwasan ng ating bida na walang kahirap-hirap. Nang masira ng bida ang makapangyarihang talisman, nanlaki ang mata ni Wo Shangjun at halos hindi makapaniwala, pinawisan siya ng malamig habang sumigaw, galit at nagmamadaling nag-utos na pigilan ang bida anuman ang mangyari. Kasabay nito, kaagad naman sumunod ang Golden Heaven Dragon, ngunit sa kasamahang palad na putol na ni Zhu Minglang ang buntot nito. Pagkatapos nito, umatake ang isang dragon sa ating bida. Napansin naman ito ni Zhu Minglang, kaya sinabi niya na kamatayan ang naghihintay sa sinumang hahadlang sa kanya. Itinaas niya ang kanyang braso na nababalot ng apoy at sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang napakalakas na atake. Ang naglalagablab na apoy ay humugis parang isang dambuhalang espada at buong puwersang ibinagsak sa dragon. Dahil dito, tuluyan ang namatay ang dragon sa pamamagitan ng pagwasak ng katawan nito sa atake ng ating bida. Habang abala pa ang ating bida, umatake naman ang Golden Heaven Dragon, at ang Monarch Violet Dragon ng sabay upang palakasin ang kanilang pag-atake. Lumipad naman ang ating bida sa ere habang inahanda nito ang kanyang sword aura. Mula rito, ginamit niya ang kanyang ikalimang galaw ng espada, ang pinakamatinding teknik na tinatawag na Heaven Sword. Sa isang iglap, bumagsak ang naglalagablab na espada mula sa langit, pinunit ang kalangitan at winasak ang lahat ng nakaharang. Ang mga dragon na nakapaligid ay walang nagawa kundi umatras, nanginginig sa matinding enerhiya na nagmumula sa kanyang atake. Pagkatapos ilabas ng ating bida ang kanyang ikalimang galaw ng espada, isang napakalakas na atake ang bumagsak patungo kina Wo Shangjun at He Qingchen. Kapwa sila nataranta at pinagpawisan sa sobrang takot, napamura si Wo Shangjun habang napasigaw si He Qingchen. Kaya agad niyang inilabas ang lahat ng kanyang panangga para makaligtas sa atake ng ating bida. Ginamit niya ang Golden Armor Charm para sa matibay na proteksyon, Water Defensive Charm para kontrahin ang apoy, Rock Solid Charm para palakasin ang depensa, at Asherwood Charm bilang dagdag na hadlang. Dahil sa kanyang mga proteksyon nagtagumpay naman itong nakaligtas. Kasabay nito, biglang sumugod si Ye Guang upang salubungin ang mapaminsalang atake ng ating bida, pinalakas niya ang kanyang kapangyarihan at agad bumuo ng makapangyarihang enerhiya na umiikot na parang mga asul na buhawi. Ngunit sa kabila ng kanyang buong lakas, dama niya ang matinding bigat ng kapangyarihan ng ating bida, habang patuloy na bumabagsak ang walang humpay na apoy. Napasigaw siya sa matinding inis at takot, bakit nga raw hindi pa rin ito humihinto? Dahil dito, nagkaroon na ito ng pinsala sa kanyang buong katawan. Kasunod ng pagdepensa ni Ye Guang, lumitaw naman si Yang Hua. Tahimik siyang nagdasal, pinikit ang mga mata at nagsambit ng mga dasal ng Budismo, sa kanyang mga kamay ay pinagsama niya ang maladiwatang kapangyarihan. Habang bumabagsak ang mga apoy na espada mula sa langit, nabalot si Yang Hua ng isang napakatibay na gintong hadlang na hugis kampana, dahil dito, nagtagumpay naman itong pigilan ang atake ng ating bida. Isa din hangal ang gumamit ng kanyang sariling paraan upang pigilan ang malupit na atake ng ating bida, kasama nito ang kanyang dragon. Puno ng galit at desperasyon, pinuno niya ng enerhiya ang kanyang katawan at ginamit ang kapangyarihang ito bilang barrier, habang bumabagsak ang mga apoy mula sa kalangitan, sumigaw siya sa kanyang kasama. Ghost Dragon, mananalo tayo basta kayanin nating labanan ang bugso ng mga atakeng ito. Habang bumabagsak ang apoy mula sa kalangitan, kitang-kita ang matinding takot kay Wo Shangjun. Sa takot ay natanong niya kung may pag-asa pa ba silang manalo. Sa gitna ng labanan, napagtanto niya ang mapait na katotohanan, napakarami nila. Ngunit hindi pa rin nila kayang labanan ng iisang tao at ang kanyang espada. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Wu Feng na ang kasanayan ni Zhu Minglang sa espada ay napakataas, at ang kapangyarihan ng langit na espada ay dapat umabot sa antas ng medium monarch stage. Ngunit nilinaw din niya bagaman hinahati ang bawat ranggo sa low, high, at peak, mas malawak at masalimuot ang antas ng monarch pataas. Inihalin tulad niya ito sa pagkakaiba ng ilog at karagatan, madaling hatiin ang ilog gamit ang ilang pamantayan, pero ang karagatan ay mas malawak at mas komplikado. Dahil dito, ang mga nasa antas ng monarch at higit pa ay mas detalyado pa ang paghahati, semi, low, medium, high, at peak. Sa huli, tumango si Yoon Jong-he sa kanyang master bilang tanda ng pagkaunawa.
Pagkatapos mamatay ng Golden Heaven Dragon sa atake ni Zuming Lang, at sa paghinto ng matinding pag-atake nito. Nagsalita si Wo Shangjun sa ating bida, nagpasalamat siya sa ipinakitang awa at pagkakontrol sa laban. Ngunit agad niyang binigyang diin na bagamat kahanga-hanga ang kasanayan sa espada ng Yaoshan Sword Sect, hindi niya kikilalanin ang kakayahan ng bida sa Dragon Tamang. Ayon sa kanya, nakadepende lamang ang bida sa kanyang Sword Dragon, isang nilalang na napakabihira sa buong mundo. Dagdag pa niya, kung wala ang Sword Dragon, tiyak na hindi magtatagumpay ang ating bida. At buong kumpiyansa na sinabi ni Wo Shangjun sa ating bida na malapit na niyang higitan ang kanyang lakas at kakayahan, hindi siya nawala ng loob kahit natalo, bagkus ay ginamit pa niya ito bilang inspirasyon upang magpursige. Samantala, nanatiling kalmado at matatag ang ating bida, sa malamig ngunit mariing tinig, sinabi niya kay Wo Shangjun na huwag gagalaw. Sinabi din ng ating bida na maaari silang umalis, ngunit ang kahon ay dapat nila itong iwan. Dagdag din ng ating bida sa lahat na isuko na nila ang mga kahon, kung hindi ay muling mararanasan nila ang tindi ng kanyang kapangyarihan. Sumuko naman dito si He Qingchen at tinanggap na nito ang kanyang pagkatalo. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang sumigaw si He Qingchen sa ating bida na mag-ingat nga raw ito. Lumitaw naman ang isang hangal sa likuran ng ating bida kasama nito ang kanyang Ghost Dragon. Dahil naging pabaya na naman ang ating bida, hindi na niya ito naiwasan, kaya buong-buo niyang sinalo ang atake nito. Dahil sa matinding hampas ng kalaban, tumalsik ang ating bida at isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa paligid, ang lupa ay yumanig at napuno ng makapal na usok at madilim na enerhiya. Mula sa dilim ay lumitaw ang kalaban, nagngangalit ang tawa at puno ng yabang. Sinabi niya na hindi siya tulad ng mga mahihinang natalo ni Zuming Lang, ipinagmamalaki niyang nasugatan na si Zuming Lang at halos maubos na ang lakas nito. Sa kanyang pananakot, mariin niyang idiniin na mas mabuting ibigay na ng ating bida ang mga kahon bago pa siya tuluyang mawasak. Pagkatapos nito, lumitaw ang ating bida sa mga usok at puno ito ng pinsala sa kanyang katawan. Sinabi din niya na magandang araw dahil buhay pa siya. Kasabay nito, ginamit na ng ating bida ang kanyang pinakamalakas na Sword Aura form na kaya niyang gamitin sa kanyang antas ngayon. Mula sa langit bumuo ito ng Sword in Ten upang tapusin na ang laban na ito. Kasunod nun, ginalaw na ng ating bida ang kanyang kamay upang atakihin na ang mga hangal sa kanyang dambuhalang Sword in Ten. Dahil dito, napuno naman ng takot ang mga hangal dahil ito na ang magiging katapusan nila. Sa kabilang banda, nagngit-ngit ang Haring An matapos mabalitaan ang kaguluhan. Mariin niyang sinabi na ang tangkang pagpatay sa isang kasapi ng maharlikang pamilya sa harap ng publiko ay isang kahihiyan at hindi matatanggap kailanman. Galit na galit niyang inutusan si Zhu Changguan na agad pagpahintuin ang kanyang suwail na anak bago pa lumala ang sitwasyon. Sinabi ni Zhu Changguan na napakalaking kalokohan ang ipilit na katanggap-tanggap lamang na patayin ang anak ng pinuno ng Zhou clan, idinagdag pa niya na malinaw sa lahat, basta't may mga mata sila, na si Zhao Chen ang unang nagtangkang pumatay. Nang marinig ito, napatingin ang lahat at namangha sa kanilang nakita. Bumagsak ang dambuhalang kidlat ng apoy mula sa kalangitan, winasak ang paligid at tuluyang pinabagsak ang lahat ng mga hangal. Ang lahat ng kalaban ay bumagsak at nawalan na sila ng malay, lalo na ang hangal na umatake sa ating bida. Mula sa gitna ng usok at guho, lumabas si Zuming Lang, hawak ang kanyang makapangyarihang espada, buong kumpiyansa niyang sinabi sa hukom na lahat ng mga kahon ay dapat mapasa kanya. Namangha ang babae nang makita ang gumuho at tuluyang bumagsak ang buong 9 Military Tomb Mountain dahil sa lakas ng pinakawalang kapangyarihan ni Zuming Lang, hindi niya mapigil ang humanga at sabay kumpirma na si Zuming Lang ang tunay na kampyon. Dahil dito, mariin niyang sinabi na lahat ng mga kahon ay opisyal ng pagmamay-ari ng ating bida. Pagkatapos nito, nagsigawan ang mga manunood sa kanilang nakitang matinding laban. Matapos makuha ang mahalagang kasulatan, ipinaliwanag ng ating bida na ito ay naglalaman ng mga dokumento ng Lichuan Ancestral Dragon City State kasama ng 4 pang kalyadong lungsod-estado. Ang natitirang tanong na lamang ay kung magtatagumpay ba si Yanzi sa darating na digmaan o hindi. Sa puntong yun, buong tiwala na sinabi ni Zuming Lang kay Nanling siya na hindi nga raw siya matatalo.